Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na masasaktan ni Carlos. Ako ang makakalaban. Mapoprotektahan ba si Lynette? Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan sa abot kamay na pangarap. Papaalis na sana itong sina Harry at Lynette dahil sa pakiusap ni Lynette na kinakailangan nga nilang lisanin ang ospital na iyon dahil baka maabutan sila dito ni Carlos at makapagsumbong yung sinakyan nilang tricycle. At hindi nga nagkamali dahil agad na dumating itong si Carlos. Subalit mas nauna naman dumating itong si RJ at nasalubong nga ni RJ sa hallway itong sina Harry at Lynette. Naakay ni Harry itong si Lynette dahil nahirapan pa rin itong maglakad dahil sa kanyang mga paa na sinaktan nga dito ni Carlos. At labis naman nagulat si Lynette nang makita itong si RJ at dito na sinabi ni RJ kay Lynette na wag na daw mag-alala dahil narito na daw siya at ililigtas daw niya itong si Lynette at hindi na nga raw siya masasaktan pa dito ni Carlos dahil siya daw ang makakalaban nito. At nagpapasalamat naman itong si RJ dito kay Harry dahil sa ginawa niyang tulong na mailigtas nga itong si Lynette. At sumagot naman itong si Harry kay RJ na ginagawa lang naman daw niya kung ano ang tama. At dapat pagbayarin nga itong kanyang ama na si Carlos sa lahat-lahat ng mga ginawa nito. At dito naman na sinabi ni Harry na dapat ay mauna na silang umalis dahil dumating na nga itong si Carlos at hinarangan naman ito ni Harry. Kaya siya ang nabugbog at talagang sinusuntok dito ni Carlos itong kanyang anak upang mapigilan nga ang pag-alis dito ni Lynette at RJ. At nagulat itong sina Annalyn na kung bakit may kaguluhan ngang nangyayari doon sa pinaroroonan ng kanyang ina. At dali-dali nga siyang pumunta roon at dito niya naabutan, hinahabol nga ni Carlos itong si RJ at Lynette. At ang sabi pa ni Carlos kay RJ na kung saan daw niya dadalhin ang asawa niya at sumagot si Lynette na hindi daw sila mag-asawa dahil simula pa lang ay niloloko na nga siya dito ni Carlos dahil sa nag-asawa itong si Carlos doon sa US bago nga maikasal dito kay Lynette at avoid naman daw ang kanilang kasal. At dito naman na sumagot itong si RJ kay Carlos na kahit ang kanyang anak ay mawawala sa kanya dahil monster nga ito. At nagalit ng husto si Carlos kay RJ at dito na sinabi na ilabas daw ang tapang nito kaya agad nagulat si RJ na tutukan nga siya dito ng baril dito ni Carlos. At pati na rin itong si Lynette ay nagulat din at dito naman na sinabi ni RJ na sige tutok mo kung ikaw ay matapang. At dito nga na sinabi ni Lynette na kung tatapusin naman ni Carlos si RJ ay isama na daw siya dahil mahal nga daw niya itong si RJ. At lumabas na nga ang totoo at inamin na nga dito ni Lynette kaya lang naman siya nagpakasal kay Carlos dahil para matigil na itong si Moira sa kakaselos sa kanya. Subalit nang malaman nga ngayon ni Lynette na niloloko lang pala siya dito ni Carlos at nagawa pa siyang kidnapin at saktan ay nagbago ang lahat. Kaya mas nananaig pa rin kay Lynette ang kanyang pagmamahal dito kay RJ at mas nadagdagan palalo ang galit ni Carlos nang sabihin ni Lynette na mahal niya itong si RJ. At dito nga na ipapakita daw di umano ni Carlos ang kanyang pagkademonyo kaya agad nga na tinutok ni Carlos itong baril dito kay RJ. At maya-maya din mas nagkakagulo na nga at dito rin dumating ang mga pulis at kinuha itong si Carlos pati itong kanyang hawak na baril at nagbanta pa ito kina Annalyn na hindi pa daw sila tapos at babalikan niya itong sina Annalyn at Lynette at pati na rin itong si RJ dahil maghihiganti pa nga itong si Carlos sa kanila dahil hindi nga daw niya hahayaan na mabubulok siya sa kulungan. Kaya yan ang ating pagkaantabayan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap at maraming pong salamat muli sa inyong pananatiling suporta dito sa aking munting channel. Yan lang po at hanggang sa muli. Bye-bye!